Magandang alas 6:27 ng umaga, Philippine Standard Time. Sa ngalan po ng ating mga kasamang Kings Radio Reporter mula sa Technical, kasamang Edgar Cabanyog, ako si Leo Baron. At ako naman si Richard Sagayno. At may mga kabayan, tayo po'y sabayang napapakinggan sa mga impila ng Kings Radio Network sa 99.5 Kings Radio San Francisco, Agusan del Sur, 94.5 Kings Radio Inubaan, Negros Occidental at 102.5 Kings Radio Siato, Negros Oriental. Umagang balita sa Kings Radio. At ngayon mga kabayan, sa detalye po ng ating mga balita, sa ating mga balita, Balitang Probinsya. Sa Balitang Probinsya, all set na ang gaganaping consultative meeting at General Assembly ng Moro Islamic Liberation Front MILF ngayong araw ng Lunes, September 23 sa taong kasalukuyan. Diyan sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Patuloy ang paghanda para sa malaking aktibidad ang mga kinatawanan sa pangunguna ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim kasabang iba't ibang line agencies ng organisasyon. Nauna nang nagpatawag ng General Committee meeting kahapon si Chairman Ibrahim Alhaj upang tiyakin ang maayos na pagsasagawa ng nasabing assembly. Inaasang nasa 300,000 higit pa ng mga miyembro at sympathizers ng MILF ang dadalo sa nasabing aktibidad. Ang UBJP ay ang political wing ng MILF na nagsisilbing Government of the Day ng Bangsamoro Government. Balitang Probinsya. Samantala mga kabayan, naghahanda na ang DTI-12 sa pagpapatupad ng monitoring sa mga Christmas lights na binibenta sa mga merkado. Nilinaw ng Trade and Industry Development Specialist ng DTI na sa kabila ng 75 araw pa ang nalalabi bago ang Pasko, ngunit gusto nilang masiguro na dekalidad ang produkto na mabibili sa mga tindahan. Siniguro ng ahensya na kasali sa kanilang monitoring ang mga maliit na tindahan at titingnan ang mga PS at ICC mark stickers. Ginagawa mano ng nasabing ahensya ang kasiguruhan para sa pagbili upang maiwasan ang piligrong dala ng mga low profiles na mga Christmas lights at maaari ito pa ang magiging sanmitsa ng buhay ng mga mamimili at sanhi pa umano ng pagkasunog ng kanilang mga ari-arian. Probinsya. Samantala mga kabayan, dagdag pa rin sa ating Balitang Probinsya. Formal lang na i-turnover ang Completed Irrigation Facilities Repair and Resto CIS Calendar Year 2024 na proyekto ng National Irrigation Administration Maguindanao Irrigation Management Office NIA MIMO ay sinagawa sa Cotabato City. Pakikinabangan ng 4 na Communal Irrigation System o CIS na magpapatubig sa 436 hektaryang sakahan sa 342 na magsasaka sa mga bayan ng Dato Sinsuat, Sultan Mastura sa Maguindanao del Norte at Gindulungan, Talayan sa Maguindanao del Sur. Sinabi ni NIA MIMO Division Manager Engineer Comini Uyod, naglaan ang national government ng 66.2 milyong piso para ayusin ang nasabing mga lining canals upang mas magiging matibay at maayos ang daluyan ng tubig sa mga sakahan. Ayon kay Uyod, 3 sa mga ito tulad ng Tambo CIS, Blue Lagoon CIS at Makasampin CIS ay konkreto, habang ang Timbaluan CIS ay muling inactivate upang mapakinabangan na mga magsasaka sa Talayan kung saan ilang taon din itong nakatiwangwang. Na iba ang Timbaluan CIS dahil ito ay may solar-powered irrigation pump na tutulong upang mapabilis ang pagkuha ng tubig mula sa ilog dahil sa pagbaba ng water level nito. Dagdag pa ni Uyod, binibigyang din ni Uyod na ang agrikultura isa sa mga prioridad ng programa ng Pangulong Marcos upang matulungan ang mga magsasaka mula sa kanilang pagtatanim hanggang sa pag-ani. Umasa naman ito na ingatan at mas matatagal pa ang naturang mga pasilidad sa mga farmers irrigators na isa sa mga pinagkukunan ng kanilang kabuhayan sa nasabing pagsasaka. Kami dito sa NIA, ito yung mga ginagawa natin. No? Patuloy na inaayos natin yung mga facilities ng irrigation projects natin. Itong Timbaluan CIS, kaya kaiba siya dun sa tatlo. Yung tatlo kasi, repair yon. So, ibig sabihin, inaayos lang natin yung mga sirang pasilidad or yung mga hindi sementado na canal lining, sinemento natin. Unlike dito sa Timbaluan, medyo malaki yung pondo niya ngayon dahil mga ilang taon na siyang nakatiwangwang dahil ang tawag naman dito is ni-restore. Or yung dating hindi operational, naging operational na ngayon, no? Ang tinig ni NIA MIMO Division Manager Engineer Comini Uyod. Balitang Probinsya. Samantala mga kabayan, sa dagdag na Balitang Probinsya, dumadami ang bilang ng mga establishmento sa Rehiyon 12 ang nagsimula na ng kanilang labor standard. Ayon kay Fatima Bataga, Assistant Director ng Department of Labor and Employment o DOLE 12, ito mano ang resulta ng kanilang labor inspection program.
Karamihan umano sa mga establishmento ang nagbigay ng sakto na sahod sa kanilang mga trabahante at nagbigay rin ng social benefits tulad ng SSS at Pag-ibig. Dagdag ni Bataga, sa ilalim kasi ng nasabing programa, tumulong ang DOLE sa pag-identify ng kanilang mga kakailanganin sa private sector para sundin ang labor standard. Na-inspeksyon na ng DOLE 12 ang nasa 3,747 mga establishmento sa rehiyon sa unang semester ng 2022 hanggang sa unang semester ng taong 2024. Balitang Probinsya. Umagang balita sa Kings Radio. Oras na natin kinablang alas 6:33 ng umaga Philippines. Sanad sa ibang kampayan. Sa mga nagkakape, mga nag-almusal, may mga trabaho ngayong Lunes ngayong araw mga kampayan. Double time nang hindi malate sa inyong mga pasok at lalo na sa mga estudyante at mga guro. Tuloy sa ating mga balita mga kampayan ngayong umaga po ng Lunes sa ating naman Balitang Pambansa. Sa ating Balitang Pambansa mga kabayan abay sinasabing hinikayat ngayon mga kabayan, patuloy ang panghikayat ng Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon sa mga Pilipino doon na lumikas na. Kasunod ito sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Base sa naging panawagan ng Embahada ng Pilipinas na dapat samantalahin ng mga Pilipino na makauwi habang bukas pa ang mga paliparan. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs DFA na natiling nasa Alert Level 3 voluntary repatriation ang Lebanon. Magugunitang marami mga Hezbollah fighter ang nasawi dahil sa naganap na pagsabog ng mga pagers at two-way radio na ang itinuturong nasa likod nito ay ang bansang Israel sa nasabing sitwasyon. Balitang Pambansa. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita na irehistro na ang mahigit 70 milyong Pilipino sa National ID System. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, hanggang nitong kalagitnaan ng Setyembre ay umabot na sa 90,017,181 ang kabuuang bilang ng mga nakapagrehistrong Pilipino sa ilalim ng National ID. Ito ay katumbas ng 97.8% mula sa kabuuang 92 million na target na marehistro ng naturang ahensya. Ayon pa sa PSA, ang mataas na registration rate ay dulot na rin ng tuloy-tuloy na pagpaparehistrong ginagawa ng ahensya sa pamamagitan ng pagtutungo sa local level. Kabilang dito ang community registration sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at house-to-house visit sa ilang mga piling lugar. Umagang balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 6:35 ng umaga Philippine Standard Time. May mga kabayan, labas po tayo ng ipilan. Alamin ang mga report natin mga kasamahan ngayon. Nakastanbay sa kanila mga report. Minor de edad patay sa salpukan ng motorsiklo at closed van dyan sa may Balindog sa Kidapawan City. Alamin natin report detalye mga kabayan mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Dead on arrival ang 15 anyos na estudyante matapos makabanggaan ang minamaneho nitong motorsiklo ang closed van sa National Highway ng Barangay Balindog, Kidapawan bandang alas 6 kamakalawan ng gabi. Kinilala ang minor de edad na estudyante na si Ariel Villarin na taga Kauswagan, New Bohol, Kidapawan at estudyante ng Parciano Mansera Integrated School, habang isang alias Bob naman ang driver ng DFSK closed van, 31 anyos na sila nakakabit ng internet connection. Nabatid sa report na nasa innermost lane ang route ng Kidapawan, Davao ang closed van, habang nasa salungat na linya naman ang Honda Beat motorcycle na matulin ang takbo. Na makarating sa pinangyarihan ng aksidente, partikular sa tapat ng Marciano Mansera Integrated School, ay biglang kumaliwa ng liko ang van at hindi agad ito napansin ng minor de edad na sanhi ng salpukan. Isinugod sa ospital si Villarin pero idineklara itong dead on arrival. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Maraming salamat kasama Edgar Cabanyog sa detalye report na yan. Samantala mga kabayan, Bisaya Municipal Mayor Rodrigo Deman Sakdalan mga kabayan abay magbibigay ng kanyang State of the Municipality Address ngayong araw. Alamin natin ang report detalye mga kabayan mula kay Jose Edison Catulong. Kings Radio.
Report. Gaganapin ngayong alas 9 ng umaga, September 23, 2024, ang State of the Municipality Address o SUMA ni Bisaya Municipal Mayor Roleo Damansakdalan. Ang aktibidad ay isasagawa sa Event Center ng Bisaya Mega Market kasabay ng isasagawang 116th regular session ng Sangguniang Bayan na dadalawan ng mga empleyado ng pamahalaan, academe, NGOs, CSOs, business sectors, punong barangays at kasapi ng konseho, ilang matataas na opisyal sa provincial government, mga stakeholders at iba pa. Inaasahang ilalahad ng alkalde ang mga accomplishments na kanyang nagawa, lalong-lalo na ang napakaraming mga parangal na tinanggap mula sa provincial, regional at national government na nagpapakita ng sama-samang pagtulungan at pagkakaisa upang makamit ang minimiting kaunlaran na ang Mitsaya Peños ang makakabenepisyo. Magiging laman din ng kanyang SOMA ang katuparan ng 10 pangako na kanyang ibinigay nung siya ay tumakbo bilang alkalde ng bayan at iba pang mga programang magbibigay benepisyo sa taong bayan. At sa na-report, ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita Sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Libungan Fire Station nakatanggap ng motorsiklo mula kay Mayor Apple Cuan ng Bayan ng Libungan. May detalye ang ating kasamang si Maricel Bayuna. Formal nang ibinigay ni Mayor Angel Rose Apple L. Cuan CA ang isang bagong motosiklo sa Libungan Fire Station. Ang nasabing motosiklo ay paggagamit sa mga bumbero upang mas mapabilis ang kailang pagresponde sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency sa kailang nasasakupan. Inihayag ni Mayor Apple Cuan ang kanyang suporta sa mga ahensya ng gobyerno na tumugon sa kaligtasan ng mamamayan. Anya, ang motosiklo ay isang hakbang upang mapahusay ang kakayahan ng Libungan Fire Station sa paglilingkod sa libungan, lalo na sa mga lugar na mahirap marating ng mga malalaking sasakyan ng bumbero. Ang mga opisyal ng Libungan Fire Station sa pangunguna ni SFO3 Brahim M. Giamalon ay nagpasalamat kay Mayor Cuan at sa lokal na pamahalaan sa patuloy na suporta at tulong na kanilang natanggap. Ayon sa kanila, malaking tulong ang bagong motosiklo upang mas mabilis silang makapagbigay ng aksyon sa mga emergency na sitwasyon. Ang turnover na ito ay bahagi ng mas malaking inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Libungan na mag-upgrade ng kailang mga kagamitan upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamayan sa panahon ng sakuna. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Alas 6:39 ng umaga.